Hi guys! Magandang araw! Panibagong pagvo-voice over na naman. Nandito nga kami ngayon sa Rancho Luisito, Talban, Rizal. Ito namin gaganapin ngayon ang aming team building. At maraming salamat sa nag-sponsor sa aming hotdog for today's video. Ang magfa-facilitate nga pala ng aming team building ngayon ay ang Training PH. Super galing nila guys. At mukhang gutom na nga ang aking mga kasama. Abang na sa mga hotdog. Yung tipong kakahango pa nga lang may kukuha na para kumain. Sa mga hindi nakapag-breakfast, gaya nga ni Kuya Galog na naghahanap ng pinggan. Talagang mabubusog dito sa hotdog. Thank you Ate Maha and friends. Kakarating lang namin kaya naghahanda pa kami para sa aming magiging team building. So ito yung labas ng private pool na nirent namin. Malaki nga itong resort guys, kaya lang weekdays ang punta namin kaya konti lang yung mga taong nandito. Ikot muna ako habang inaantay kong magsimula ang aming team building. Meron din sila ditong Vikings at meron din silang wave pool. Pero may oras lang kapag binubuksan ito. At magsisimula na nga ang aming team building. Nag-uumpisa na maglagay ng aming mga nameplates. At kapag maganda ang sulat mo, syempre maraming magpapasulat ng pangalan sa'yo. So, see you sa next video guys. Marami pang video doon ng aming team building. Team building part 2. Sinimula na nga nila Sir Eko ng Training PH ang aming team building sa pamamagitan ng prayer. Sino dito excited na mag-swimming? Sinundan naman ito ng opening remarks ni Ma'am RC. Binati nga namin ang isa't isa at excited na kaming mag-start. At para sa aming unang activity, binigyan kami ng spaghetti pasta, masking tape at marshmallow. Ang goal nito is makabuo ng tower na mataas, kung saan yung marshmallow ay ilalagay namin sa taas nun. Nahati nga kami sa 4 na grupo at bawat grupo ay iba-iba ang design na ginawa. Unang try namin ay sinubukan namin ang mataas, pero hindi naman matibay. Ito ay bumabagsak. Kaya nauwi rin kami sa maliit lang, pero matibay naman. At kanya-kanya ng explanation kung bakit yun ang naging tower namin. Kung nakita niyo gumagano'n siya, dahil flexible. Matapos nga activity na to, ay inexplain naman sa amin ni Sir Kaloy ang aming goal as a team. Speaking of Ito sa second activity ay pinagpalobo kami ng mga balloons para may magamit kami sa susunod na activity. Kaya abangan nyo sa part 3 guys kung ano yung game namin dahil super na-excite na kami. Team building part 3. Dito nga ay nagsimula na ang aming second game. Paunahan nga itong makaikot dito sa upuan at para makabalik sa pwesto. Bawal nga malaglag ang mga lobo. Bawal din itong hawakan. Kaya nakataas lang dapat ang mga kamay. Itong yellow team nga ipinaulit na dahil nahawakan ni Kuya Bing yung balon niya. Itong white team naman ay tuloy-tuloy lang. Tinaas na nga namin yung mga damit namin dito para hindi dumulas yung balloons. Kasi wala naman sa rules na bawal yun eh. Kahit nangunguna na dito ang white team, ay naunahan pa rin sila ng yellow. Kaya sa game na to, ang nanalo ay yellow team. Ito naman yung aming third game. Kailangan mamili ng bawat grupo ng isang representative. Sa amin nga ay si Hill. Kapiring ang kanilang mga mata. Silang 4 ay maglalaban-laban. Bawat matamaan nila ay 1 puntos. Kaya dapat makinig sila sa kagrupo nila para alam nila kung sino yung patatamaan at kung sila iiwas kung sila naman yung target. Sa dami ng taong sumisigaw, malalaman mo pa kaya kung sino ang papakinggan mo? Alam mo pa rin kaya kung sino ang dapat mong sundin? Magtitiwala ka kaya sa kakampi mo? Gaano ka ba kagaling sumunod sa mga instructions? Sa kanan ba o sa kaliwa? Taas ba o sa baba? Maaalala mo pa kaya ang mga bili ng coach mo? Tatandaan mo pa kaya ito kung nape-pressure ka na? Abangan nyo nga sa part 4 guys, ang kadugtong pa ng video na to. Team building part 4. Tuloy-tuloy na nga ang labanan sa pagitan ng 4 na grupo. Di na rin mapipigilan ang pagsisigawan ng bawat team members para suportahan ang kanilang kagrupo. Kaya naman ay mas lalong nahihirapan ang mga nakapiring. Dito nga ay natamaan na si Ate Maha.
So sorry Ate Maha, tinamaan ka ni Ate Grace. Pero kagrupo kasi si Ate Grace eh. Okay, 1 point up for us. Ito nga at patuloy pa rin na pinapatamaan ni Ate Grace si Ate Maha kahit natamaan niya na ito kanina. Kailangan na nga mag-reload ng bala ni Ate Grace. Ayan at tinulungan na siya ni Hill. Bakit naman patuloy na pinapatamaan ni Ate Grace itong si Ate Maha? Talaga bang hinahanap niya ito? Uy, char lang yun oh. Ito nga ay nagpalit na naman kami na aming representative at sa representative namin ay si Ate Rosie. At mukha kang matindi ang mga kalaban niya dito, napaka-competitive. Doon na si Sir Dan, kaya naman natamaan agad sa ulo si Ate Rosie. Mga sumisigaw pa nga ng tama na dito. Para bang totoo talagang nakikipaglaban sila. Kahit nga natamaan si Ate Rosie dyan, ay team pa rin namin ang nanalo. Nung matapos na ang aming mga activities sa team building, syempre hindi mawawala ang kainan. Nagutom ang lahat sa mga activities na ginawa namin. At super na-enjoy naman namin ito, kaya maraming salamat sa Training PH. Pangunguna ni Sir Eco Castro na nag-facilitate ng aming team building. Half day nga lang ang aming team building at ngayon ay itutuloy na namin ang aming mini outing. Kaya abangan nyo sa part 5 ang iba pang ganap. See you! Team building part 5, mini outing part 1. Pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian, bigla namang bumuhos ang ulan. Malakas na ulan. At okay nga lang din para hindi super init kapag naligo na kami. Pero malamig. Kaya naman ay kahit nasa tubig nagkakape ako dito. First time ko lang nga palang maligo sa swimming pool ng umuulan. At nakaka-enjoy talaga siya. Lalo na't kasama ko dito ngayon ang mga katrabaho ko. Syempre for the swimming na naman ang person, nakala mo talaga marunong lumangoy. Marunong naman kahit papano, hindi nga lang lumulubog, hindi marunong sumisid sa ilalim. Lamang sa ilalim, alam nga naman sumisid sa taas. Char! Tapos babalik pa yan, pero langoy aso na. Kasi yun nga lang yung kaya niyan gawin. At least naman, kayang lumutang at makalangoy kahit papano, diba? O, ganyan lang. Tama na yung ganyan. Mabubuhay ka na yan. Pero hirap na yan. Tama nga lang yung lalim ng pool dito, tamang-tama lang sa height ko. Umaapaw na nga rin yung tubig ng pool dahil nga sa malakas yung ulan. Hindi kami nakapag-video agad-agad dahil super lakas talaga ng ulan kanina. May kasama pang kulog at kidlat. At yun din yung time na nag-open nga yung wave pool. Sayang nga at hindi ko na na-video ang pagpunta namin doon dahil super takot ako sa kidlat. Ito namang si Ate Malu ay hinamon pa ako na magpaunahan kami sa pag-swimming para makatawid sa kabila. Hindi naman siya marunong. Ako pa yung hinahamon niya. Yan, super enjoy nito guys. Naglaro kami ng pasapasahan ng bola. Sa part 2 ng ating mini outing ay marami pang ganap. Mini outing part 2. Nung tuluyan nang huminto ang ulan, lumabas na kami ng private pool para umikot dito sa Rancho Luisito Resort. Nandito na nga rin si Anthony. Dumating siya pagkatapos ng team building namin. Ito na nga yung sinasabi kong wave pool na hindi na umaandar ngayon. Kung wala lang kulog at kitlat kanina, malamang dito ako nag-enjoy at marami akong video sana no. Kaya naman ganito na lang ang ginawa ko. Nagtampisaw-tampisaw na lang ako dito. Nung umaandar to kanina, enjoy naman ako sa pagsali ko sa wave. Kaya lang, nakaka-distract talaga at nakakatakot yung kulog at kidlat. Kaya umalis din ako agad. Kaya ito, nag-picture na lang at nag-video na lang kami dito. At papunta nga kami dito sa may Vikings kung tawagin. Hindi ko rin nga pala alam kung gumagana ba to or design lang to, basta nandito to. Binalikan nga namin yung lugar kung saan naging kami ni Anthony. At dito ngayon sa Rancho Luisito. Dito sa part na to, sinalubong ako ng mga youth at hinarana ako. Dito siya nagtanong sa akin kung pwede niya ba akong maging girlfriend. At nagkukwento nga ako kay Ate Miriam at Joni kung saan talaga ang exact place kung saan nga ba nangyari yun. At ito nga yung place na yon. Kasama namin yung YM noon, si Father Sonny, sila Sister Lice, at iba pang mga taga-simbahan. Noong November 29, 2020, itong room na to yung nirent nila noon. Diyan sila nag-design ng mga balloons and pictures, ganun. Patuloy nga lang ang aming pamamasyal at see you sa part 3 ng ating mini outing for more videos. Mini outing part 3. Mag-iikot na naman po kami muli. At ang kasama ko naman ngayon ay si Ate Maha, si Ate Jet, si Ate Jadel, at si Ate Daisy. Kasama ko rin nga pala si Dano at si Anthony. Nandito na naman kami sa wave pool para mag-picture-picturean. Meron nga kaming nakitang puno ng duwat dito na maraming bunga.
Kaya tinry namin kung meron ba kaming makukuha. Kaya naman ay niyugyug namin ang mga sanga para may mga bumagsak. Gusto nga rin itry ni Dano ang panunungkit ng duhat. Malalaki ang mga duhat dito at matatamis. Sige, lakasan mo pa. Ayaw mo yan. Ay! What happened? Oh! my gosh! One more. Oh! Uy! O, tinababa. Yun o, yun o. Sarap ka na ano ay, ialog sa asin. Alog, 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 alog. Oh! Sa bugit ka lang. My name is Axel.